So mga tol, alam na nga po ng karamihan na ang laban ni former 3 Division World Champion General Casimero kay Saul Sanchez noong October 13 sa bansang Japan. Ay yun na po ang huling laban ni Casimero sa ilalim ng Treasure Boxing Promotion. Ibig sabihin mga tol, tapos na ang fight contract ni Casimero kay Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion. Nalaman po natin mga tol na sa ngayon maayos umano ang paghihiwalay ni Casimero at ng TBP Promotion. Ayon po yan sa live ng Pinoy sa Kalam YouTubers. Pero interesado pa rin daw ang Treasure Boxing Promotion na makatrabaho si Casimero. Si Casimero lang daw ang hinihintay kung pipirma pa ba ulit ito sa TBP o hindi na. Bukod dyan, nabanggit din sa usapan nila mga tol ang tungkol sa kumakalat na rumor na kukunin ng Golden Boy Promotion si Casimero. Wika ni Boss Rich dun mga tol, wala pa umanong usapan tungkol sa Golden Boy Promotion. Pero meron daw dalawang malaking tao ang kumonta kay Casimero. Sa ngayon daw mga tol, hindi daw nila pwede banggitin kung sino yung mga taong yon. So abangan na lang po natin mga tol kung ano ang magiging plano ni Casimero at ng kanyang manager. Kung saan promotion ba sila lilipat. Nasabi nilang Golden Boy tsaka yung wala pang ganon. Pero may tumatawag kay Chamtata. Exactly. Di ba sinabi ko na dalawa pa? Dalawang malalaking tao ang tumatawag. Yes. Hindi namin pwede sabihin guys. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos po nating maibalita kahapon, nakasado na ang laban ni Murodjon Akhmadaliev versus Ricardo Espinosa Franco na magaganap na sa December 14. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, itong si Ricardo Espinosa Franco, tinalo na po ni Casimero noong nasa bantamweight division pa lang sila, taong 2019. Knockout po sa round 12 ang sinapit nitong si Franco mga tol kay Casimero. Kaya tanong ngayon ng mga fans mga tol, dapat daw si Casimero na lang ang nilabanan ni Akhmadaliev para kung sino ang mananalo sa dalawa. Yun daw ang deserve na makalaban si Naoya Inoue. Well kaya siguro mga tol wala sa radar ng Team Akhmadaliev si Casimero. Kung pupunta po kasi tayo mga tol sa ranking ng WBA Super Bantam, wala po ang pangalan ni Casimero or hindi po nakarank si Casimero sa WBA. Nakarank lang po kasi si Casimero mga tol sa WBO, kung saan nasa pang number 6 spot po siya, WBC na nasa pang number 7 spot at IBF na nasa pang number 13 spot. Kung pupunta naman po tayo sa ranking ng WBA mga tol, nasa pang number 13 spot itong si Franco. Napag-alaman din natin mga tol na mukhang hawak din ni Sean Gibbons itong si Franco. Nakita po kasi natin mga tol na ipinost ang balitang yan sa Viva Promotion. Mukhang mapapalaban din si Akhmadaliev mga tol kay Franco. Mas malawak kasi ang experience na itong si Franco mga tol. At sa 4 na talo ni Franco, bukod tanging si Casimero lang po ang nakapagpa-knockout dito. Ibig sabihin, matigas din itong si Franco mga tol. So dyan natin malalaman kung kaya nga din bang in-knockout ni Akhmadaliev itong si Franco katulad ng ginawa ni Casimero. Sa kabilang banda naman mga tol, Canelo Alvarez gustong labanan si Artur Beterbiev. So interesado nga pong labanan ni Canelo Alvarez si Beterbiev matapos talunin ni Beterbiev itong si Dimitri Bivol at makuha ang pagiging undisputed sa light heavyweight. So mukhang legacy na naman ang target ni Canelo mga tol. Kung makuha po kasi niya ang labang kay Beterbiev at matalo niya ito, magiging ganap na 2 division undisputed si Canelo Alvarez pag nagkataon. Mapapabilang po si Canelo Alvarez mga tol kina Terence Crawford, Naoya Inoue at Alexander Usyk na naging 2 division undisputed sa 4 belt era. Interesado nga din po itong si Bob Arum ng Top Rank na mangyari ang laban ng Canelo Alvarez at Beterbiev. So tingnan natin mga tol kung magmamaterialize nga ba yan. Nakapagbanggit kasi itong si Beterbiev mga tol na hindi daw niya lalabanan itong si Canelo Alvarez. Pero baka pumalag itong si Beterbiev mga tol kapag na-opera ng malaking pera.